Gusto ko rin ng siopaw. Sige, umupo ka lang dyan at magpakabait ha. Bibili ako ha. Lola, huwag. Hindi mo pwedeng kainin yan, madumi at hindi malinis yan. Huwag mong kainin. Ano ba ang ginagawa mo? Hoy, mukha kang disenteng tao. Nagnanakaw ng pagkain sa isang matandang babae. Wala ka bang hiya? At sino ka? Ako ang apo niya. Ano ang tinitingnan mo? Umalis ka o tatawag ako ng pulis. Ay, di ba nakakamangha yan? Bakit hindi ko alam na may tunay akong kapatid na babae na katulad mo? Ano? Ano nang ibig mong sabihin? Hiha, huwag mong masyadong pag-initan ang babae. Anong apo? Ikaw ang salbahe. Ang weird lang pakinggan. Gusto ko ng pansit. Ayaw nila akong bigyan. Hinahanap kita, pinabayaan mong lumabas si Lola na gutom, at sapat na iyon para masama, pero di mo pa siya papakainin. Ganyan ba ang trato sa sarili mong Lola? Sandali, ano ba nang pinagsasasabi mo? Si Lola lumabas ng gutom. Ma'am, handa na po ang pagkain ninyo. Hindi ako gutom. Ayoko nang magpaliwanag. Tara na, Lola, umuwi na tayo. Ayoko. Magbayad ka. Magbayad para saan? Sinulungan ako ng dalagita. Bayaran mo siya. Ay. Ayos to ah. CJ. Magkano? Hindi ko ibig sabihin. Ang CEO. Kamay mo. Ano yan? Hinahanap ako ng si, di ba? Sabihin mo sa si, pupunta ako roon. Basta huwag lang niya babawasan ang sahod ko. Ah, ikaw pala ang driver, ha? Tama, hindi na ako pwedeng mahuli pa. Ang sahod ko sa buwang ito ay... Sapat na ba ang 5,000 dolyar? Ay, hindi. Bumili lang si Lola ng tadyang, at binigyan ako ng game card. Sapat na yun. Game card. Yan ay nagkakahalaga ng 1,000,000 piso. Hindi naman ganoon kataas ang halaga ng card na to. Ibalik mo. Isang collectible card na nagkakahalaga ng 1,000,000 piso. Ako na rin ang magbabayad para sa tadyang. Natanggap ang bayad, 150 dolyar. Sabi ko na, hindi mo kailangang bayaran ako. Pero gusto mo pa rin to, di ba? Sumama ka sa akin. Dapat magpakasal kayong dalawa at maging manugang kong babae. May episode na naman ang lola ko. Kapag ganyan siya, parang bata siya kumilos. Huwag mo nang seryosohin. Kaya pala, Pakasalan mo ang mahal kong Lin, at bibilhan kita ng lahat ng gusto mo. Gagastusan ka niya ng lahat ng pera niya. Lola, nagbibiro ka lang, di ba? Seryoso ako. Lola, madalas na akong dadalaw sa iyo mula ngayon. Sige, Lola. Jolene, kailangan kong makausap ng pribado ang magiging apo-in-law mo. Hintayin natin sa kotse. Ang galing mo. Unang beses mo pa lang siya nakilala. Napasunod mo na agad si lola. Ang mga matatanda ay parang mga bata. Nararamdaman nila kung sino ang tunay na mabuti sa kanila. Nagtiyaga lang ako. Ayos lang. Ang pagpapasaya kay lola ay talento. Magpresyo ka. Ano? Para magpakasal. Makukuha natin pareho ang kailangan natin. Panalo tayong dalawa at hindi ako magiging guilty tungkol dito. Nagbibiro ka ba? Ganon lang kadali ang pagtingin mo sa kasal. Diretsuhin na natin. Naghihintay sa akin ng si. Magkano para pakasalan ako? Driver ka lang ng city. Anong presyo ang sinasabi mo? Gusto ko ng 10 milyong dolyar. Kaya mo ba yan? 10 milyon? Maria, malaki ang appetite mo. Maging realistic tayo. Sa abot ng aking makakaya, hindi ako magtatawad. Loko ka. Hindi ako makikipagtalo sa iyo. Hindi pa nagbabayad ng tuition si Maria. Nagkaklase ng walang dahilan. Bago matapos ang klase bukas, pumunta para i-process ang pag-withdraw niya. Magkakaroon ako ng pera talaga. Bigyan mo lang ako ng konting oras. Hindi makakatulong ang pakikipag-usap sa akin. Bukas na ang pinaka-late. Kung magpakasal tayo, pwedeng pahiramin mo muna ako ng pera. Na-overestimate kita. Hindi mo man lang na maintain ang acting. Magkano? 1,000,000 dolyar. Hindi. 10,000 dolyar. Nasa account mo na ang pera, kaya't huwag ka nang magtinda ng baboy. Mag-focus ka na lang sa pag-aalaga kay lola. Salamat. Pero pwede ba akong bumalik dito sa gabi para samahan siya? Nag-aaral pa ako. Nag-aaral? Hindi ka naman menor de edad, di ba? Huwag mo nang alamin. Siguradong legal age na ako para magpakasal. Kung hindi, paano natin na ipatatakan ang marriage license? Kaya ikaw. Nasa huling taon na ako ng kolehiyo, nagtatrabaho ng part-time. Hindi ba yan ang kasamahan mo kahapon?
Kasama ko siya pauwi. At text ko sa'yo ang address ko mamaya. Pwede kang pumunta mag-isa pagkatapos ng klase, ha? Hanapin mo ang pinakapangit na bahay na meron tayo. Ha? Ilipat mo ang gamit ko doon mamayang hapon. Sige. Hindi ito ang tamang lugar. Gated village ito. Ano ba iniisip ni Secretary Jin? Ako rin, inarkila ko lang ito. Baka mali tayo ng napuntahan. Maria, bumalik na ang mahal kong manugang. Lola, mukhang hindi tayo nawawala. Hindi ka naman palihim na mayaman dahil sa property buyout, di ba? Paano makakabili ng ganitong lugar ang isang driver? Ay, siguro, akala ni Lola masyadong madumi ang lugar natin. Kaya, hiniram niya ito sa tita ng pinsan ko. Pinsan na nasa abroad. Huwag mong ipagkalat yon. Gets ko. Anong binubulong ninyong dalawang magkasintahan? Hindi ba marinig ni Lola? Tuloy kayo, tuloy kayo. Tara na. Bilisan mo, ipakita mo sa akin ang marriage certificate. Totoo ito, di ba? Hindi mo niloloko ang matandang to, di ba? Huwag kang mag-alala, Lola, kami ni Maria ay legal na protektadong mag-asawa. Tungkol sa kasal, magkano ang bigay kaya na ibinigay mo kay Maria? May reputasyon kasi ang pamilya nating Joe. Ang bigay kaya at ang 5 ginto. Hindi natin pwedeng pagtipirin ang mahal kong manugang. Huwag kang mag-alala, Lola. Binigyan na ako ng pera ni Zulin. Magkano? Ang kuripot mo. 1,400,000 piso lang para makakuha ng asawa. Nakakahiya ka. Nagkakaroon lang ulit ng episode si Lola. Huwag mo nang pansinin ang sinasabi niya. Halika, Maria, isasama kita ni Lola para bumili ng 5 ginto. Ikaw ang magbabayad. Lola, talagang hindi ko gusto ang alinman sa mga ginto o pilak na alahas na ito. Hindi mo talaga kailangang bilhan ako ng kahit ano. Hindi mo naman kailangang magustuhan ito, pero kailangan mo pa rin itong tanggapin. Kunin mo na lang at gamiting dekorasyon. Pero napakamahal ng lahat ng ito. Hindi madaling kumita ng pera si Zaulin. Napakamaalalahanin mong bata. Kung ganun, ipinipilit kong bilhin ito para sa iyo. Ito, at pati ito, maliban sa 3 ito, ay balot mo na ang lahat ng iba pa para sa akin. Sige po. Ay naku, nandyan na naman si Lola. Huwag niyong balutin. Nagbibiro lang ang lola ko. Balutin mo. Huwag balutin. Hindi ba't ito ang dati kong kaklase sa palengke? Ang tindera ng baboy, Maria. Kaya pala, nagtataka ako kung saan nanggagaling. Ang nakakasukang amoy ng buhok ng baboy. Ano naman ang masama sa pagtitinda ng baboy? Hindi ka ba kumakain ng baboy? Sa hangin ka ba pinalaki? Ikaw. Ngayong mga panahon na ito, lahat na lang ng uri ng tao akala nila ay maaari nang magpanggap na malalaking tao. Akala niya mabibili niya ang lahat. Sigurado ako hindi mo kayang bayaran kahit ang pambalot. Matandang gaga ka. Ganito ba ang trato mo sa mga customer? Nasaan ang pangunahing respeto? Oo, sinabi ko iyon. Anong gagawin mo tungkol dito? Respeto ay para sa mga disenteng tao, hindi para sa mga probinsyano mong tulad mo, na galing sa palengke. Ang ingay-ingay mo. Ayokong marinig ang sasabihin mo. Ano ang sinabi mo? Matandang bruha ka. Ipapapulis kita. Hindi ba tinuruan ka ng mga magulang mo na igalang ang mga nakatatanda? Lola, Sinabi ko bang pwede kang umalis? Lola, hintayin mo ako sa labas. Hayaan mo muna akong asikasuhin ang mga nakakainis na langaw nito. Saka kita hahanapin. Ano? Takot. Ano ang kinakalat mo? Akala mo ba dahil nagtatrabaho ka sa mamahaling tindahan, ay mamahalin ka na rin? Akala mo mas mataas ka sa lahat? Kaya mo bang bilhin ang alinman sa mga gamit dito? Ikaw, ano ang ingay? Manager, nandito siya para manggulo. Isa lang siyang tindera ng baboy sa palengke, at gusto niyang bilhin ang pinakasikat na piraso sa tindahan natin. Kaya ba niyang bilhin iyon? Sino ang nagsabing hindi niya kayang bilhin? Joe. Tama. Super ako ni Ezu, si Zulin. Mukhang naalala mo ako. Dito ang boss ko. Ako lagi ang nagpapaikot-ikot para sa kanya, kaya kilala niya ako. Siyempre naman, sa susunod, kung may kailangan man ang CEO, sa akin ka pa rin pwedeng lumapit. Nagkamali kami ngayon. Tingnan mo kung ano ang magugustuhan mo. Ipapadeliver ko. Manager, halatang inaabuso niya ang kanyang posisyon. Tumahimik ka. Manager, bakit ka nagpapakumbaba sa isang tsuper lang? Karapat-dapat ba siya? Tumahimik ka nga. Ano naman ang masama sa pagiging super? Sales clerk ka lang din naman, di ba? Pareho lang tayong nasa serbisyo. Asawa ko, one-on-one pa ang serbisyo niya.
Isang munting singsing lang, tingnan mo kung magugustuhan mo. Sana'y magdalang tao ka agad, at maging masaya ang pagsasama ninyo. Ito ay napakamahal. Hindi ko ito matatanggap. Well, Maria, huwag kang mag-alala, itong bagay na ito, ay pamporma lang, hindi naman gaanong mahal. Pampaganda lang talaga. Mukhang tunay, di ba? Hindi naman masama. Mabuti naman at nagustuhan mo. Uwi na tayo. O, at kailangang ayusin ang mga pagkukulang sa pamamahala. O baka hindi ka makapasa sa evaluation. Tama ba, Manager Wang? Huwag kang mag-alala, aayusin namin ito. Manager, singsing iyon na nagkakahalaga ng 3 milyon. Paano mo lang ibinigay? Dahil siya ang nagpapasahod sa iyo. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi siya tsuper. Accountant ba siya? Kung kalahati lang ng bilis ng bibig mo, ang bilis ng pag-iisip mo, siya ang CEO ng Joe Group, si Jolene. Klinika para sa kalusugan ng mga lalaki. Lola, bakit mo ito ibinibigay sa akin? Mabuti naman po ako. Huwag kang magsinungaling sa akin. Tingnan mo, alam kong matanda na ako, pero gumagana pa rin ng maayos ang mga tainga ko. Araw-araw akong nakikinig sa labas ng pinto mo, kaya bakit wala akong narinig na kahit anong ingay? Lola, Alam ng lola na marami kang pressure sa trabaho. Minsan hindi mo lang talaga magawa. Normal lang yun. Ang espesyalistang ito, siya ang isa sa mga pinakamahusay na espesyalista sa kalusugan ng mga lalaki. Lola, hindi po iyon ang iniisip ninyo. Ano ba talaga? Matanda na ako, wala na akong masyadong oras. Kagabi, nanaginip ako ng lolo mo. Sinisi niya ako dahil hindi ko inalagaan ng maayos ang apo niya. At hindi ko pa rin nakikita ang isang apo sa tuhod. Sige na, Lola, huwag po kayong umiyak. Si Maria at ako ay nangangako sa inyo. Sa loob ng 1 taon, natiyak na makakarga ninyo ang inyong apo sa tuhod, okay? 1 buong taon. Bakit ang tagal? Dapat ngayon na kayo magsimula. Pero gusto pa naming magkaroon ng oras. Para sa aming dalawa, alam niyo, Lola, huwag na po kayong gumawa ng paraan, okay? Anong klaseng tao ang tingin mo sa akin? Ito, inumin mo ang sopas na ito. Magpalakas ka. Lola, wala na akong masyadong magagawa ngayon. Ang magagawa ko lang ay panatilihing malusog kayong dalawa. Ang iba ay nasa inyo na, mga kabataan. salamat, Lola. Laging may paraan yang lola mo. Julien, sira ba ang aircon o ano? Mukhang maayos naman sa akin. Pero sobrang init ng pakiramdam ko. Hindi ka ba nainitan? Bumaba ka dyan, mag-ingat ka, baka mahulog ka. Nakikinig si Lola. Hoy, may ibinigay ba sa'yo si Lola? Na kung ano, ako lang ay... Tumahimik ka. Halikan mo na lang ako. Mainit pa rin ang pakiramdam ko. Maria, huwag kang gumalaw. Kailangan kong magsaboy ng tubig sa mukha ko. Pakiusap, huwag kang umalis. Maria, ang itsura mo ngayon, kung magtatagal pa ako, hindi ko mapapangakong makokontrol ko ang sarili ko. Alam ko. Alam mo, Alam ko ng eksakto ang ginagawa ko. Kahit ano ang nasa sabaw na iyon, hindi sapat para mawala sa sarili ko. Ako, si Maria, buong pusong tinutupad ang aking tungkulin bilang asawa. iyan ang sinabi mo. Maria, ano ang nagawa mo? Isang bagay na mapangahas. Tama pala ang sinasabi nila sa internet. Ang mga lalaking malalaki ang ilong ay. Lalanan. Ang mga lalaking malalaki ang ilong ay ano? Wala. Jolene, nasaktan ako. Ang mga binti niya. Jolene, hindi ako sanay sa mga estranghero. Pasensya na, aalis na ako. Okay lang. Hindi na siya estranghero, asawa ko na siya, si Maria. Asawa mo, ikakasal ka na. Tama. Kumuha kami ng lisensya 2 linggo na ang nakalipas. Maligayang bati sa inyong dalawa. Pero ang laking bagay nito, hindi mo man lang ako sinabihan. Mukhang estranghero na nga ako sa'yo. Biglaan lang kasi nangyari, bukod sa amin. 2 tao lang ang nakakaalam. Hi, ako si Maria. Ang kamay mo. Nagpatingin ka ba sa doktor?
Wala yan. Maliit lang na hiwa mula sa bubog. Jolene. Pasensya na at pinapanto pa kita, Miss Sia. Huwag mo akong pagsinungalingan. Hindi yan maliit na hiwa. Hindi mo nakita ang dami ng dugo. Nakakatakot. Mrs. Lee. Tama na. Nakakasagabal na ako kay Jolene. Nang sobra. Huwag mong sabihin yan. Kasalanan ko. Gusto ko lang pulutin ang tasa. Pabigat na ako. Ang mga bagay na to, hayaan mo na lang ang mga katulong ang bahala. Sabi ko nga, pagagalingin ko ang mga binti mo. Pero paano kung habang buhay na ako, nakakulong sa wheelchair na to? Mag-usap kayong dalawa, ako na bahala sa... Maria, Maria, ano ba ang iniiwasan mo? nananatili ang pangako ko. Aalagaan kita habang buhay. Ano ng problema, mahal? Ayaw mo na sa akin. Naiilang na kayong mag-usap dahil sa akin. Hoy, hindi kita pinag-uusapan. Nagsiselos ka na agad sa kalahati lang ng kwento. So yung binti ni Xiali, dahil sa pagsagip sa'yo sa aksidente. Nang mangyari ang aksidente, sinapalaran niya ako gamit ang sarili niyang katawan. Ingat. Ano na iniisip mo? Tutulungan kitang bayaran ang utang na loob na to. Aalagaan natin siyang mabuti. Ano? 4,000 dolyar. Ilan pang baboy ang kailangan kong ipagbili para dito? Ayaw mo. Sa tingin mo masyadong mura. Hindi ganoon. Hindi lang talaga ako mahilig sa ganitong klaseng gamit. Huwag kang magpanggap. Pareho tayong babae dito. Pinaghirapan mong pakasalan si Jolene. May hinahabol ka rin siguro, di ba? Hinabol ko ang kanyang gwapo. Hinabol ko ang kanyang magandang pangangatawan. Naiisip ko lang, hindi ko kailangan ng bagay na ganito kamahal. At hindi madali para kay Saulin kumita ng pera. Bagay ba talaga sa akin to? Ang ganda-ganda. Maria, hindi ka ba naniniwala sa taste ko? Sige, itong set na lang ang kunin natin. Li Xiaotang. Ano ba yung suot mo? Huwag. Para kang loro. Bakit ang pangit na ng taste mo nang wala ako? Maria, parang hindi gusto ng kaibigan mo, yung mga damit na pinili ko para sa'yo. Hindi ganoon. Iba-iba lang talaga ang taste ng bawat isa. Ikaw ba ang pumili ng damit ni Maria? Kung hindi ko alam, iisipin ko may galit kayo sa isa't isa. Hindi ko alam ang ibig mong sabihin. Hoy, pasensya na. Simula nang ako'y maging wheelchair bound, matagal na akong hindi nakakapag-shopping. Ano na naman tong drama na to? Anong ginagawa ninyo? Simula nang gumamit ako ng wheelchair, bihira na akong lumabas para mamili. Wala akong taste. Nasaktan ko si Maria. Hindi ko sinasadya. Hoy, nag-audition ka ba para sa Oscar, Tangwan? Damit lang naman yan. At saka, hindi rin naman sinasadya ni Xiali. Matagal niyang pinag-isipan, bago nakapaglakas loob na makihalubilo ulit. Bigyan natin siya ng konting pag-unawa. Kasalanan ko. Anong klaseng mga tao sila? Mas mabuti pang wala ka ng ganyang lalaki. Tara, Mare, tutulungan kitang bumalik sa dating ikaw. Oy, Kumusta na? Gamaan na ba ang pakiramdam mo? Ang dami mo namang kakilala. Akala mo ba lahat katulad mo? Pakakasalan ang unang lalaking nakilala. Sayang naman ang kabataan mo. Tara, ngayong gabi ay lasinggan tayo. sige. Sunod na kanta, Xiao Jugu. Sino ang sasabay sa akin? Tara na. Inuman na. Hayaan mo siyang kumanta. Hayaan mo. Maria, Araw-araw, kailangan ko ang pagmamahal mo. Puso ko. Mukhang pamilyar sa akin ang lalaking ito.
Naalala ko na, kamukha niya ang asawa ko. Maria, halika rito. Pakinggan mo ang boses na ito. Parehong-pareho ang pakiramdam. Wow, tangwan, mukhang peking Zaulin. Kahit ang pakiramdam ay pareho, mukhang mayabang at mapagmataas. Huwag mo siyang pag-initan ngayong gabi. Maria, ang tapang mo. Nandito ka sa gabi, kumakanta ng magandang duet kasama ang ibang lalaki. Naiinggit ka. Huwag kang umiti sa akin ng ganyan. Mas mabuti pang isipin mo ang ginawa mo. Bakit ang sama ng ugali mo? Halika rito, kailangan kitang kausapin. May sasabihin ako sa iyo, ikaw ang dapat mag-isip. Anong karapatan mong akusahan ako, nang hindi mo alam ang totoo, at ipagtanggol ang ibang babae? Asawa mo ako. Alam kong nagkamali ako. Mas mabuti ng ganyan. Akin ka. Anong ginagawa mo rito? Nagluto ako ng lugaw para sa iyo. Hindi pa ba nakakauwi si Maria? Naglalaban kayong dalawa para sa akin. Ang sama ng pakiramdam ko. Kanino kausap si Zaulin, si Ali? Alas 7 pa lang ng umaga. Ano nang dahilan ng pagpunta mo rito ng maaga? Nasa paligid lang ako para sa negosyo. Dahil gising ka na, gusto mo bang kumain ng almusal? Nagluto lang ng lugaw para sa atin, si Ali. Si Ali, ang galing mo. Ang bait sa bahay. Ano ng problema? Kasalanan mo lahat ito. Pagod na pagod ako. Hindi na kita iistorbo. Ingat sa pagmamaneho. Bisitahin mo kami kahit kailan. Hindi na kita sasamahan sa labas. Medyo halata naman. Masaya ako na ganoon. CJ, basta masaya ka, kainin mo na ang almusal mo. Pasok na ako sa trabaho. Paalam. Jolene. Ginoong Joe, hanggang kailan mo itutuloy ang pagpapanggap na driver? Pagpapanggap na driver. Malapit na. Kung malaman ng asawa mo na itinatago mo ang pagkakakilanlan mo bilang CEO, sa palagay mo ay mapapatawad ka niya? At ipinagmamalaki mo pa ang pagmamahal mo sa harap ko. Ni hindi mo alam ang tunay na pagkakakilanlan ni Jolene. Kapag nanligaw na ako ng formal sa kanya, ipapaliwanag ko ang lahat. Manliligaw. Kay Maria, paano mo nakuha si Jolene ng napakadali? Hindi ko ito papayagan. Pakakasalan mo ang isang lalaking minsan mo palang nakilala. May lakas nga ng loob si Maria. Tadhana lang. Talaga, gaano mo ba talaga kakilala si Jolene? O alam mo ba ang tunay niyang pagkakakilanlan? Tunay na pagkakakilanlan? Ano nang ibig mong sabihin? Hindi ba't isa lang siyang ordinaryo? Driver. Driver. Tingnan mo ng sarili mo. Imposibleng siya ang Sifi. Driver lang siya, di ba? Kung hindi ka naniniwala sa akin, Maria, ikaw mismo ang magsiyasat. Ah, so driver ka pala. Baka naisip ng lola ko na masyadong pangit ang lugar namin. Hiniram niya ito sa pinsan ng tiyahin, ng pinsan ko mula sa abroad. Tama. Maria, pareho tayong babae, at hindi ko kayang tiisin, na niloloko ka lang ng isang lalaki. At ito, sa tingin ko kailangan mong malaman ito. Bakit mo itinatago ang tunay mong pagkatao kay Maria? Paano natin masasabing hindi niya habol ang pera niya? Kailangan kong maging maingat. Julien, yung mga driver ba? Karaniwan bang magsuot ng ganyan? Masyadong strikto ang boss namin, pagdating sa itsura. May tinatago ka ba sa akin? Ay naku. Nahanap kaya ni Maria ang singsing? Hindi, paano ako makakapagtago ng kahit ano sa'yo? Huwag mo nang isipin yon. Mabait ka ha. Papasok na ako sa trabaho. Julien, binigyan kita ng pagkakataon. Lola, sobrang pasensya na po. Napakasamang apo ko po. Hindi na ako pwedeng manatili dito. Paalam sa lahat ng bagay na hindi naman talaga para sa akin. Bumalik na si Maria. Paano mo ako nakita rito? Nag-aalala kami ng iyong tiyahin sa'yo. Dumaan lang kami para tingnan ang kalagayan mo. Huwag kang magsinungaling. Ngayon, lumabas na kayo sa bahay ko. Ikaw. Maria, ang kapal ng mukha mong magsalita sa ama mo ng ganyan. Nag-aalala kami, na baka hindi maganda ang buhay mo rito. Tingnan mo ang lugar na ito. Wala man lang disenteng kasangkapan. Isang batang babae tulad mo. Bakit ka mamumuhay ng mahirap? Ang mahirap na buhay na ito. Hindi ba't kayo ang dahilan? Huli na ang lahat para magpanggap kayong nagmamalasakit. Huwag kang magsalita ng masama.
Sa totoo lang, may napag-usapan kami. Nakahanap kami ng mapapangasawa mo. Handang magbigay ng $100,000 bilang bigay kaya. Kaya, ang pabigat mong anak na lalaki, ay nagkagulo na naman at nangangailangan ng pera. At ngayon ako naman ang target ninyo. Sino sa palagay mo ang kausap mo? Ang iyong kapatid na si Xiao Tian pagkatapos ng lahat. Isang anak lang ang naging ina ko. Hayaan mong matapos ko ang sasabihin ko. Hindi lang 100,000 ang alok niya. Magpapaayos pa siya ng bahay namin. Kung ganoon siya kagaling, bakit hindi ikaw ang pakasalan niya? Tumahimik ka. Tingnan mo ang sarili mo. Alam mo ba ang lugar mo bilang isang asawa? Ang katotohanan gusto ka ni Lee De Qiang ay isang biyaya na dapat kang magpasalamat. Sandali, si Lidaki ang ba ang tinutukoy mo? Yung lalaking nakaupo sa pasukan ng baryo. Yung 2 beses ng diborsyado. At lasinggot pilay, hindi ba kayo natatakot na puntahan kayo ng multo ng aking ina mamayang gabi? Binigyan ka ng pagkakataong maging mabait. Dapat noon pa ginawa ito. Bakit pa tayo nakikipag-usap sa kanya? Tapos na ang usapan. Ngayong pagkakataon, tingnan natin kung paano ka gumapang pabalik kay Jolie. Ayaw mong gawin ito sa madaling paraan, kaya gagawin mo ito sa mahirap na paraan. Tatay, pakawalan mo ako. Pera ang gusto mo, di ba? May pera rin ako. Ibibigay ko lahat sa iyo, tatay. Huli na para sumuko ngayon. Ang bigay kaya, nakuha ko na ito. Tatay, hindi ba tungkol lang ito sa $100,000? Ipupundar ko ito, hihiram ako. Kapag nakapag-ipon na ako ng pera, bibilhan kita ng bahay sa lungsod. Pakiusap, tatay. Pakiusap, pakawalan mo ako. Kalimutan mo na yan. Maghintay kang mabuti para ikasal. Magpapakasal ako. Gusto ko, pwede bang kalasin mo muna ang tali? Kailangan kong gumamit ng banyo. Huwag kang makinig sa kanya. Ang lupit ng batang to. Kapag kinainis mo siya, paano kung tumakas siya? Kailangan mong gumamit ng banyo. Di ba? Kukuha ako ng orinola para sa iyo. Huwag kang magtangka ng kalokohan. Hahawakan ko muna ang telepono mo pagkatapos mong ikasal. At matapos ng gabing pangkasal, ibabalik ko ito. Lin Huifeng, anak mo ako. Ang babaeng ikinasal ay parang tubig na nabuhos. Xiao Tian, ang siyang aalalay sa aking pagtanda at magpapatuloy sa lahi ng pamilya Lin. Hanggang sa pinakahuling sandali, hindi ako susuko. Maria. Kailangan kong hanapin si Maria. Lola, marami na kaming pinapahanap. Huwag kang mag-alala. Lola, huwag kang umiyak. Nawala na si Maria. Ako ang sasamahan sa iyo. Ayaw ko sa iyo. Si Maria lang ang gusto ko. Aileen, tulungan mo si Lola na hanapin si Maria. Maria, bakit ka umalis nang walang paalam? Paano mo kami iniwan ni Lola? Saan ka pumunta? Napakasakit ni Maria. Umalis nang walang paalam. Hindi man lang inalintana ang kalusugan ni Lola. Kung talagang mahal ka niya, maaari ba siyang umalis ng ganoon? Nagkasala siguro ako sa kanya, di ba? Hoy, paalalahanan mo ang lahat. Hindi na kailangang maghanap pa. 3 beses nang ang ikakasal si Ricardo. Nakakuha pa rin siya ng kolehiyala mula sa pamilya Lim. Ang swerte. Ano ba ang silbi ng isang babae kung puro libro lang ang inatupag? Ang pag-aasawa ng maaga ang tunay na mahalaga. Oo, kapag lampas ka na ng 25, bumaba na ang iyong halaga. Tama. Tara, buksan mo. Kailangan kong gumamit ng banyo. Sigilan mo ang pagsisigaw. Wala bang arinola dyan? Huwag ka nang umasa na makakagawa ka ng kalokohan. Kapag nakalabas ka na sa pintong ito, hindi ka makakalabas ngayong araw. Pakiusap, ma'am, nagmamakaawa ako. Napilitan din naman ako rito. Hayaan mo na lang akong umalis. Wala ba kayong mga anak na babae o mga apo? Sa tingin ko nasuran ka na ng ulo sa kakabasa. Natural lang para sa isang babae ang mag-asawa. Nagbayad pa nga ng 100,000 si Ricardo para sa dote. Dapat nagpapasalamat ka. Ganito na ba talaga ang magwawakas ang buhay ko? Lola, mainit ako. Gusto kong pumasok at gumamit ng aircon. Yaozu, tumigil ka. Nandyan ang nobya. Hindi ka pwedeng pumasok. Naiintindihan mo. Ayaw ko. Papasok ako. Hayaan mo na lang ang bata. Ano naman ang magagawa ng isang maliit na bata? Yaozu, apo kong mahal. Sige, pasok ka na. Hoy, gwapo. Naglalaro ka ng snake. Oo, May chocolate ako dito. Gusto mo ba? gusto ko ng marami. Iyon na. Ito lang ang dala ko, pero marami pa akong chocolate sa bahay. Kunin mo.
Ganito na lang, tatawagan ko ang pamilya ko. Hindi lang chocolate ang nasa bahay ko. May mga laruan akong Ultraman. At isang tablet na mas cool ng 100 beses kaysa rito. Para manood ng cartoons. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Pero huwag mong sasabihin sa lola mo. Ito ang magiging ating munting sikreto. Sige. Zaulin, pakisagot ang telepono. CJ, Ginoong Joe, sagutin nyo na. Ayos lang. Tapos ka na ba dyan? Yaozo, binigay mo ba sa akin ang telepono? baka si Maria ito. Hello, Zaulin, tulungan mo ako. Nandito ako sa... Yaw, anong ginagawa mo? Ang talino talaga ng batang ito. Binigyan ko lang siya ng tsokolate. Iyan ang apo ko, ang pinakamatalinong bata, sa buong baryo. Yaw, bukas dadalhan kita ng mas maraming tsokolate. Bukas. Sige, sige, halika na, alis na tayo. Zaulin, mahahanap mo ba ako? Maria? Hoy, Maria! Hanapin siya. Gamitin natin lahat ng koneksyon natin. May 1 oras ka para hanapin si Maria. Maria? Oh, hello po. Nakita mo ba ang babaeng ito? Hindi. Maria? Maria? Hello po. Nakita mo ba ang babaeng ito? Hindi. Yung babaeng nagtitinda ng karne ng baboy ang hinahanap mo, di ba? Dumating ang mga magulang niya noong isang araw para hanapin siya. Magulo at maingay ang pagtatalo nila. Alam mo ba kung saan siya pumunta? Hindi ko alam, pero Pero narinig ko. May narinig ako tungkol sa pag-uwi niya sa kanilang baryo para magpakasal. sa bayan ni Maria. Ngayong gabi, gagawa talaga tayo ng gulo sa kasalan. Gusto kong makita ng personal, kung talagang sulit ang 100,000 piso sa babaeng kolehiyala na to. Zaulin, malapit ka na ba? Tumigil ka dyan. Tingnan mo ang babaeng ikakasal, nahihiya na sa atin. Ang ganda talaga niya. Tama ang mata mo. Nakakaakit talaga siya. Alisin mo ang kamay mo sa akin. Naku, ang bango-bango niya. Kahit yung pagmumura niya, ang sarap pakinggan, galing pa sa isang kolehiyala. Lidaki ang makinig ka sa akin. Pinipilit mo ang isang babae. Makukulong ka dahil dito. Sinasabi mong lumalabag ako sa batas? Sasabihin ko sa'yo, gago, dito sa baryo, ako ang batas. Ipinagbili ka ng tatay mo sa akin sa halagang 560,000 piso. Simula ngayon, akin ka na. Kiyang, ikaw at ang babaeng ikakasal mo. Teka, huwag kayong mag-away sa araw ng kasal ninyo. Sige na, ituloy na ninyo ang pinakahihintay nating lahat. Tama. Nagpapasikat ka ba sa amin? Bitawan mo ako. 1, 2, 3. Putang ina mo, may laban din pala ang mga kolehiyala. Kiyang, sa syudad, naghahalikan ang mga bagong kasal. Oo, Kiyang, at ang misis mo, hindi ba't galing lang kayo sa syudad? Ngayon, kailangan ninyong magpakita ng konting palabas para sa amin. Sige na, Umalis ka. putang ina mo, ang kapal ng mukha mong manggal mo sa akin. Ayaw mo sa simpleng inuman. Ngayon, lalasingan kita ng todo. Wala ka bang hiya, ha? Gagawin ko sa'yo ngayon din, dito mismo sa harap niya. Huwag. Bitawan mo ako. Tumigil ka dyan. Jocelyn, nandito ka na. Pasensya na, dumating ako ng mabilis hanggat kaya. Sino ka ba? Nandadaya ka sa harap mismo ng mukha ko? May patahimikin siya. Sino itong istambay na nanggugulo? Gusto mo bang mamatay? Ginoong Joe, Huwag niyong pabayaang makatakas kahit isa. wala po akong ideya kung paano ko kayo na-offend. Hindi mo ako na-offend. Asawa ko ang na-offend mo. Asawa ko, si Maria. Kailan kayo ikinasal? Bakit hindi mo sinabi sa sarili mong ama? Kung hindi, hindi sana nangyari. Ang buong hindi pagkakaunawaan ngayon. Hindi pagkakaunawaan, masyado kong minaliit kung gaano kakapal ang mukha. Maria, ang tatay mo at ako ay gusto lang. Ang pinakamabuti para sa iyo. Hindi talaga namin alam na ganoong klaseng lalaki si Dingdong. Tigilan mo ang pagpapanggap. Nakakadiri.
Anak, mali ako ngayon. Pakiusap, patawarin mo na kami dahil sa magandang pagtrato ko sa iyo. Habang may sakit ang nanay ko, kasama mo ang babaeng ito. At iyon ang nagtulak sa kanya na kitilin ang sariling buhay. Nakapasok ako sa kolehiyo. Pinilit mo akong huminto para magtrabaho at sustentuhan ang walang kwentang anak mo. At ngayon, para sa 100,000 pisong halaga, ipinagbili mo ako sa 3 beses ng diborsyadong nananakit ng asawa. Matapos ang lahat ng ginawa mo, paano mo magawang tawagin ang sarili mong ama ko? Ano ang gusto mong gawin? I-report sila sa pagdukot. Patunayang maling pagkakakulong din. Gusto kong magbayad sila sa ginawa nila. May nagutos sa amin na gawin ito, Maria. Ano ang ginagawa mo rito? Nag-alala talaga ako kay Maria. May nabalitaan ako, kaya pinapanta ko agad ako rito. Maria, ayos ka lang ba? Hindi pa ako nakakita ng ama na katulad mo, para lang mapabuti ang buhay ng anak mong lalaki. Sasaktan mo ang sarili mong anak na babae. Mga halimaw kayong walang puso. Ikaw, Kung ako ang nasa kalagayan mo, magtapat ka na. Huwag kang maghintay hanggang sa may sama mo ang anak mo sa kapahamakan. Tumahimik ka. Sabihin mo ngayon, sino ang nag-utos sa iyo na gawin ito? Walang nagutos sa akin. Ako lang ang may plano sa lahat ng ito. Ayaw ko sa iyo. Ikaw at ang patay mong ina. Kadiri kayong dalawa. Ako ang nanakit sa iyo. Ako ang nagdala sa iyo pabalik dito. At ako ang pumilit sa iyo na pakasalan si Lid na Kiyang para sa pera. Ako ang gumawa ng lahat. Wala itong kinalaman sa tatay mo. At walang alam ang kapatid mo tungkol dito. Kung gusto mong maghiganti, sa akin mo ibaling. Ano pa ang hinihintay mo? Dalhin nyo na sila palayo. Mula ngayon, hindi mo na ako anak. Para sa akin, patay ka na sa akin. Salamat sa pagsagip mo sa akin, Ginoong Zhu. Pasensya na, Maria. Hindi ko dapat ikinubli ang tunay kong pagkatao sa'yo. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Tingnan mo, sino ba ang makakapaggarantiya na hindi lang pera mo ang dahilan kung bakit ako lumalapit sa'yo? Aminado ako. Noong una, talagang nag-inat ako sa'yo, pero tunay kitang minahal. Balak ko sanang magpakatotoo sa iyong kaarawan. Pero bigla ka na lang nawala. Sabihin mo na lang kung ano ang dapat kong gawin. Dahil sinagip mo naman ako, bibigyan kita ng pagkakataon. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Salamat, mahal. Lola, Basta't nakauwi ka na, yan ang mahalaga. Ngayon, bilisan mo at tumawid ka sa apoy na ito. Sige, tanggalin mo ang masamang kapalaran. Maging mabait kang bata ngayon, makinig ka kay Lola. Natawid mo na. Mula ngayon, ligtas at panatag ka na. ligtas at panatag. Maria, bakit palaging pinapaboran ka ng swerte? Mga walang kwentang tanga, hinayaan pang mabuhay si Maria. Malapit na, malapit na. Sira sana ang reputasyon ni Maria. masyadong mabilis kumilos si Jolene. E di humanap tayo ng ibang paraan. Panggong kidnap ng gang, paglason. Ang daming paraan para mamatay. Nababaliw na ako. Nawawala na ang isip ko. Nawalan ako ng isang paa para sa kanya. At hindi naman niya ako mahal. Si Maria ay isang hamak na magkakatay lang. Anong meron siya na wala ako? Kung malaman niya ni Jolene, wala tayong matitirhan. E di sabay tayong mamatay. Sino? Tigil ka dyan, matanda. Narinig mo pala ang lahat. Gumagaling pala ang binti mo. Nagpapanggap ka lang pala. Kung hindi ako nagpanggap na pilay, paano ko mapapasunod si Jolene? Gusto kong may utang siya sa akin habang buhay. PFFT, ikaw din ang may gawa kay Maria. Di ba? Wala naman siyang ginawa sa iyo. Bakit mo siya sinaktan? Walang sama ng loob. Ninakaw niya si Jolene sa akin. Yun ang pinakamalaking kasalanan niya. Ano bang meron siya? At kayong lahat ay ipinagtatanggol siya. Mabuti ang kanyang puso. Dahil lang doon, hindi mo siya maaabot. Dapat mas malala pa ang ginawa ko. Pinatay ko na lang sana. Masamang babae ka. Sasabihin ko kay Jolene. Huwag kang gagalaw. Matandang bruha ka. Akala mo ba may pagkakataon kang sabihin sa kanya? Dahil minsan ay mabuti ka sa akin. Papatayin kita ng walang sakit. Lola, Lola, nasaan ka? Maria. Maria. parang narinig kong tinatawag ako ni Lola. Saan? Tumahimik ka. Lola, Lola. Lola, paano napunta si Lola roon ng nag-iisa at bigla na lang nahulog? doon nila natagpuan si Lola. Matagal nang sira ang surveillance camera. Doktor, kumusta ang lola ko?
Pagkatapos mahulog ang pasyente, una niyang natama ng ulo sa sahig. Malakas ang tama, malamang ay mananatili siya sa estadong gulay. Nasa estadong gulay nga siya. Gulay na ngayon ang matandang bruha. Swerteng humihinga ka pa, mag-relax ka lang. Dito ka lang mahimbing na nakahiga. At huwag nang magising. Si Ali, anong sinasabi mo kay Lola? Ako, sana lang ay magising na agad si Lola. Bakit ka bumalik? Kunin ko lang ang medical records. Salamat sa pag-aalaga sa Lola ko. Walang problema. Tutulungan kita mag-alaga kay Lola ngayon. Zeulin, gumalaw ang kamay ni Lola. Kukuha ako ng doktor. Huwag kang magising, matandang bruha. Lola, kailangan mong magising, Lola. Ano yan sa kamay mo? May hawak na buton si Lola. Maria, hindi ba pwedeng clue ito? Nainiwan ni Lola, di ba? Baka butones ito ng taong nanakit sa kanya? Tama ka, pero isang butones lang. Hindi sapat na ebidensya. Baka nga tama ka. Baka nakapulot lang siya nito kung saan. Huwag mo muna sabihin kay Jolene. Hindi na kailangang mag-alala siya ng walang dahilan. Malamang tama ka. Baka naman sobra lang akong nag-iisip. Mga kapamilya, maaari po kayong lumabas. CJ. Doktor, kamusta na po ang lola ko? Wala pa sa malay ang pasyente. Talaga? Gumalaw ang kamay niya. Nakita ko mismo. Maria, huwag kang mag-alala. Muscle memory lang yan ng pasyente. Ang matandang yan, kahit gulay na, nagkakaproblema pa rin. Nakalbit pa ng butones sa damit ko. Naitapon mo na yung damit, isang butones lang, wala yang patunay. Tsaka, natakot mo na yung babae, di ba? Wala namang dapat ikabahala kay Maria, pero kung malaman ni Jolene, siguradong babalik yan sa akin. Ano ang gusto mong gawin? Pawalan silang dalawa. Ang tatay mo, ilang taon na siyang gulay. Paano siya biglang nagising? Lahat ay dahil kay Masterby. Yan ang sabi ni Maria at ng mga kaibigan niya. Sinasabing napakalakas ni Masterby. Dapat humingi ka rin ng tulong sa kanya. Hoy, sino ba itong si Master Bay? Pasensya na, bata. Hindi ko ito pwedeng pag-usapan. Ilang araw nang wala ang lola ko. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Ilang salita lang, at ganito karaming pera ang makukuha mo. Makinig kayo, manahimik kayo. Master Bay. Master Bay. Master Bay, ako si Maria. Ikaw. Si Ali. Ano ba ang ginagawa mo? Ako to. Si Maria, hindi naman araw ng mga biro. Pakawalan mo ako, ngayon din. Ang mga binti mo. Ganyan din ang reaksyon ng matandang yun. Ano ang ibig mong sabihin? Ang aksidente ng lola ko, ikaw ba yon? Noong gabing yun, kung isang minuto kang nahuli, ang matandang yun, nasa kabaong na ngayon. Ikaw ang gumawa nito sa kanya, matapos ang lahat ng ginawa niya para sa'yo. Hindi niya dapat nalaman ang sikreto ko. Narinig kung paano kita sinaktan. Oh, tama. Tungkol sa pagpapauwi sa'yo sa baryong yun para ikasal. Ako ang nagbayad sa tatay mo para gawin yun. Nakakalungkot. Masyadong mabilis kang nakita ni Jolene. Kung hindi, sira ka na ngayon. Nakatira sa nakakalimutang maliit na baryong bundok. Bakit? Wala akong ginawang masama sa'yo. Tumahimik ka na lang. Alam mo ba, para mapang-asawa si Jolene, kailangan kong saktan ang sarili kong mga binti. Muntik na kung hindi makatayo ulit, pero kinuha mo siya sa akin, kaya sisirain kita. Nagsusugal ka pati sa sarili mong buhay. Nakakatakot ka talaga. Huwag mo kong titignan ng ganyan. Pinupuntirya ko ang gusto ko. Ano ang mali doon? Sabihin mo sa akin, saan mo itinago ang butones? Ibigay mo yan ng tahimik, at tiyakin kung aalis ka ng may dignidad. Hindi ba parang,
Medyo masyadong maayos ang lahat ng ito. Ano ang ibig mong sabihin? Sabi niya, tapos ka na. Juan, anong ginagawa mo rito? Hoy, hindi ito ang iniisip mo. Hayaan mo lang akong magpaliwanag. Ano pa bang masasabi mo? Itong maliit na kamera ay malinaw na nakapagtala ng iyong krimen. Maria, ipinahamak mo ako. Hindi mo talaga naisip na magiging tanga ako para mahulog sa bitag mo, di ba? Kaya lahat ng ito ay plano ninyong dalawa. Bakit? Ano ang nagturo sa inyo sa akin? Para maging tumpak. Hindi ka namin pinagkatiwalaan mula pa sa simula. Mula nang mahanap namin ang butons na iyon. Nakita ko na ang butons na iyan sa iyo. Kaya nagpa siyang sumabay na lang ako sa laro mo. Ano yan sa kamay mo? Ang butons na hawak ni Lola. Maria, ito ang sinasabi nila. Sinasabing napakalakas daw ni Master Bai. Baka dapat humingi ka rin ng tulong sa kanya. Ano? Huwag kang matakot. Nasa labas lang kami ng bodyguard. Hindi ako takot. Nakahawak na ako ng kutsilyo ng magkakatay. Maliit na eksena lang ito para sa akin. Basta't mahanap lang natin ang katotohanan para kay Lola at maparusahan ang masasamang tao. Niloko ninyo ako. Lahat kayo. Juan, huling tanong ko na ito sa iyo. May naramdaman ka ba kahit minsan para sa akin? Wala. Mula nang magpanggap kang lumpo at itinali mo ako, dapat alam mo na ang sagot. Kasalanan mo lahat ito. Mula nang dumating ka, lahat ay nagbago. Ninakaw mo ang lahat ng dapat ay akin. Hindi ko matanggap ito. Isasama ko kayong lahat sa akin ngayon. Sa mga balita kamakailan, ang pangunahing sospek sa sunog sa suburb, isang lalaking apelidong Sia, ay lumitaw sa korte, at inamin ng mga katotohanan ng kanyang krimen, nang sadyang pananakit sa isang matanda, at inamin ng lahat. Kung hindi ka sumugod sa harap ko noon, walang mangyayari sa atin. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Sinisikap ko lang na iligtas ka muna. Babae ako, nakakapagbuhat na ako ng kalahating baboy. Hindi ko kailangan ang proteksyon mo. Ayos, magaling. Ngayon, nakakulong ka sa ospital. Heto. Gusto ko naman talagang magpahinga. Dahil sa gulo sa kumpanya, mas mabuti pa ito, nakakasama ko si Lola. At saka, nandito ang asawa ko araw-araw. Anong problema, Secretary Kim? May problema ka ba dyan? Hindi. Siyempre wala. Mahal ko ang trabaho ko. Mahal din ako ng trabaho ko. Mas mabuti yan. Tingnan natin ang menu ngayong araw. Ano ng problema, mahal? Ikaw kadalasan, hindi mapakali sa adobo. Baka medyo huli na para dyan. Huli sa ano? Ang ibig kong sabihin buntis ako. Buntis sa ano? Tanga. Magiging ama ka na. Lola, Tay, hindi ba sobra-sobra na ito? Makinig ka, anak, kung hindi ako mag-ingat. Baka maagaw pa ng iba ang nanay mo. kukuha ako ng merienda. Manood kaya tayo ng scene. Maria, kamusta? Libre ka ba sa weekend? Gusto mong bumalik sa dati nating paaralan at tumingin-tingin? Dati lang siyang kaklase ni Mama. Tay, mababa ang tingin mo sa sarili mo. Ay, sus Mariosep, ano ba alam mo? Pag mamalaki ng lalaki ang pinag-uusapan dito, nakita na ang target, maghigpit ng bantay. Sige, nakuha na. Sige na. Maria, Anak ko. Mahal, ano nang ginagawa ninyo rito? Akala ko may meeting ka kaninang hapon. sabi ni Dad, wala nang mas importante kaysa sunduin si Mama sa trabaho. May nagsiselos. Ito ang kasamahan ko, si Jayang Zai. Dati rin siyang kaklase ni Maria. Ikinagagalak kitang makilala. Ako si Zolin, asawa ni Maria. Dahil nandito na tayong lahat, bakit hindi na lang tayong lahat kumain? Pwede tayong pumunta sa dati nating tambayan noong nag-aaral pa tayo. Maria, paborito mo yung lugar na yan. Ano sa tingin mo? Hindi na, salamat. Hindi masyadong malinis kumain sa labas. May chef kaming may Michelin star sa bahay. Pwedeng kumain si Mama ng kahit anong gusto niya.
Sige, aalis na ako. Oh, isa pa pala. Sa susunod, kung gabi na, wag mo na akong padalhan ng mga mensahe tungkol sa trabaho. Para sa akin ang mga gabi. Para sa pagsasama ko sa asawa at anak ko. Umuwi na tayo.